Ang mga eel o igat, kalimitang hinuhuli para lutuin at kainin. Lami siya. Dito sa Barangay Santa Fe sa Matalom, Leyte. Ang mga igat, kanilang pinaka-iniingat-ingatan. Hindi hinuhuli, hindi pinapatay, at lalong hindi kinakain. Kanila pa nga ito, kinakaibigan. Ang mga igat kasi sa kanilang mga sapa, itinuturing nilang mga tagapagbantay. Pinaniniwalaang mahiwaga at parang may dala raw himala. Ano bang meron sa mga igat dito sa Matalom, Leyte? Si Nena, taong 2005 pa lang daw, naglalaban na sa sapa. Kahalubilo ang mga igat o kasili kung kanilang tawagin. Lagi ako dito, yung kasili, lagi ko na siyang kasama. Natutuwa talaga ako sa kanya. Ito ang kasili namin. Malambing sa mga tao. Parang nagpapansin sa amin. Naano pa nga yung paa namin. Daan-daanan ba niya ang paa? Wala ko, bahala, di ko maligo. Parang bata nga, sarap kurutin ba? I-picture na si Jessica Soho. Sa tuwing naglalaba si Nena, nakikipag-bonding siya sa mga igat. Oh, siya ang una kong hinahanap. Titingnan ko dyan sa gilid. Bigla naman siyang lumalabas. Pag nandito ako, nawawalan ako ng pagod kahit marami ako nilalabahan. Parang kapatid na kami niyan. Pinangalanan pa nga nila itong Cassie, short for kasili. Kasi, asara ka. Gawas na di nagmama. At parang may dalang buenas din daw sa kanya si Cassie. Simula nung na-friends ko siya, ang mga labada ko dumami. Nagpaaral ako ng college sa anak ko, yung panganay ko sa paglalabada lang. At kung ang mga eel, specialty sa mga kainan, ang mga igat sa sapa ng Santa Fe. Sa amin dito, kahit maraming isda dyan, hindi yan may ginagalaw. Sila pa nga raw ang nagpapakain sa mga ito. Dighan po isda. Kagaya ng tindera ng barbecue na si Teresita, may pasalubong palagi para sa mga igat. Binibilhan namin ng manok. Pero ano itong si Cassie? Choosy, ayaw kumain ng gulay. Gulay ang natin sa kanya. Sumunod si kasi sa kanya. Kinagat siya dito. Ginamos. Minsan pinakain namin ng ginamos. Talagang nidinura talaga niya. Nagtawanan niya kami. Buti ka pa kasi. Baboy yung ulam mo. Kami, ginamos lang sa amin. Ari kasi. Kaya kapag may party o handaan sa kanila, ang mga alaga nilang igat, lagi raw nilang ipinagbabalot o pinagsasyaron. Uy, hindi na ito itatapon. Lalo na yung mga matataba. Ibalot natin to. Dalhin natin ni kasi. Urot ng kasi. Ipakita ang kamot kay para mura jud ang nakuha ba. Natutuwa talaga ako pag nahawakan ko siya kasi ang sarap talaga, parang ang sarap yakapin kaya ang lambot-lambot niya. Kashkaro. Pati ang anak ni Teresita na si Mary, napamahal na rin daw kay Cassie. Ay, kasi! Binidyo ko po sila kasi naaliw po kasi kami sa kanila kasi bihira lang po yung mga kasili na makipaghalubilo ng mga tao. Nag-comment po kasi na mabuti dyan sa inyo, hindi po yun ang nalalaban. Pero meron ding ibang nababahala. Bakit daw po kami naglalaba doon? Baka po si Cassie ma-poison ng sabon. Hindi naman po siguro sila ma-poison kasi ilang years na po yun sila dyan. Tsaka po running water po yung tubig dito. Yung sabon po, flow-flow lang po. Sa itinagal-tagal din ng paglangoy-langoy nila Cassie sa sapa, wala rin daw ni isa na nagtangkang hulihin sila. Pag may mag-attempt po na kumuha sa kasili, aawayin po ng mga labadera. Ang mga residente kasi rito, naniniwalang mahiwaga ang mga igat sa kanilang sapa. Itinuturing na tagapagbantay. Sa ibang bayan, natutuyuan sila ng tubig. Kami dito, hindi natutuyuan kahit anong init ng panahon. Sa tong tuig nga mga siyam ka buwan tuwa doon na mahubas. Mga magtaga-ubang lugar, maabot diha kay manglaba, magkaos. Pero bakit nga ba maamo o malambing pa ang mga igat sa sapa ng Santa Fe?
They're being cultured and meron din silang instinct. Marunong din silang mangilala ng mga tao. Madalas silang makimakita, nag-aalaga sa kanila. In that place, they are being pampered. Hindi naman po siguro malaki ang impact sa kanila, but it can cause stress to them kasi the fact na natatouch natin yung katawan nila. So it depends upon the pressure na binibigay natin sa kanila. Kung ang mga igat po ay nandoon ngayon, ibig sabihin, maganda po ang environmental condition ng lugar. The water is free-flowing. Yun po siguro yung dahilan kung bakit yung mga residue hindi gaanong nakaka-apekto doon sa health condition ng mga igat. Ang creek sa Sitio Tabang, malapit lang sa dagat. And hindi talaga siya mawawala ng tubig. I don't think iko-connect po natin doon sa presence ng kasili. Kami naghimo na kog ordinansa na tong last meeting na mo ahonin nga agsidya magpabili na diha nga di mahilabtan og tao kay oras nga ma-approve ang mga ordinansa diyang napita. Posible maghimo mig tuan ka ng mga penalties. Oras nga dunay magpasipa, dunay mokuha sa igat. Hiling ko sa dito, sana walang magkuha sa kanya. Kailangan hayaan natin siyang dumami. Kung meron silang pagkain nga dala, pwede pakainin. Basta hindi lang gagalawin. Ari kasi. Ang pagmamahal ng mga tiga Santa Fe sa kanilang mga igat, maihahalin tulad daw sa biyaya ng kanilang sapa. Overflowing! I-picture na si Jessica Soho. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.